Sa ating araw-araw na pamumuhay, may mga pagsubok na tila umahadlang sa ating paglalakbay. Minsa'y nahaharangan ng daanan na dapat sana'y malayang naapakan. Hindi na makita ang lupa sa dumi ng tubig, ngunit tinitiis makatawid lang sa lubog na landas. Hindi kalayuan sa aming paaralan, nakilala namin si Kuya Saldi na isang manggagawa ng bintana. Hindi rin niya ito sariling hanap buhay, kundi siya lamang ay isang trabahador at ang pinsan ng kanyang amo ang nagpapaupas sa kanila dito. Lubog ang kanilang bahay kaya't kung iisipin, lahat ng tubig baha ay sa kanila napupunta. So, bali dito papasok, no? Itong eskinita. Ganito kaliit yung pasukan nila Kuya Saldi. Makikita nyo dito yung nagawa ni Kuya Saldi kasi nga doon siya nagtatrabaho at yun yung ginagawa niya sa panghanap buhay. Dito yung bahay ni Kuya Saldi. Dito siya natutulog. Dito siya naninirahan talaga. Tingnan naman natin yung backyard na kadalasang binabaha raw talaga at naiipunan ng baha. Dito, may isang kwarto pa dito. Etong kwarto na to, dito nilalagay lahat ng stocks o iniimbak lahat ng kagamitan para sa trabaho ni Kuya Saldi. Medyo malaki rin siya at posible ring binabaha rin talaga dito kasi apektado. Dito na tayo sa backyard kung saan binanggit ni Kuya Saldi ito ang pinaka-pinupunta rin talaga ng baha kasi ito ang pinaka-malalim, ito yung pinaka-lubog sa lugar nila. Dati talaga hindi naman kami naabot ng baha dito eh. Nung nataasan yung kalsada, doon nag-umpisa na binabaha na kami. Tapos natambakan pa ditong lote na to. Dati kasi mas mababa yan kaysa dito eh. Kaya binabaha na kami hanggang kaunting ulan lang, baha na. Ang trabahong ito ang tanging pinagkukunan nila ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya't kapag binabaha sila ay tila naglalaho rin parang bula ang kanilang kita. Tapos doon sa tinitirahan namin, doon sa loob mismo, doon sa barracks, makabot dito. Yung malalim na siya. Pati doon sa shop, naabot kami doon eh. Apektado talaga kasi hindi kami makapagtrabaho eh. Nung nakaraan nga, 2 linggo kami walang pasok, trabaho. So nakatambay lang. Sa aming kaunti pang paglalakbay, natagpuan din namin si Ate April at ang kanyang asawa, 21 anyos na mga batang magulang, na siyang lubog din ang tirahan sa baha. Hindi na umuhupa ang baha sa kanilang lugar, dahilan din ang pandami ng mga lumot na nakakatulot ng sakit at panganib, lalo na sa kanyang 2 maliit na anak. Minsan po, di ba, pag lulusong po sila, kagad ko pong babanlawan, sasabunan. Kasi po mahirap na po, baka po mangyari po yung nangyari po sa palengke, minamatay na po. Si Ate April, isa sa mga residente dito sa Palit na nakakaranas ng matinding pagbaha. Kaya ngayon, tingnan natin kung ano yung kalagayan ng kanilang tinitirahan. Tara! Dito, makikita natin na maraming natambak na basura na nakakadagdag sa pagdumi ng baha. Etong itsura ng baha ngayon, hindi pa umulan yan pero mataas na at mahirap na apakan. Kaya sila Ate April, umaapak talaga sila papunta ron para mapuntahan yung kabilang bahay nila. Hanggang dito, meron pa rin silang apakan. Pero pag papunta na ron, wala na. Kaya nilulusong talaga nila Ate April papunta sa kabilang bahay nila. Kung makikita nyo sa shot, no, mukha siyang damo lang o lupa lang. Pero kapag lumapit ka, baha talaga siya na hindi humupa. Kaya, makikita nyo talaga sa sitwasyon nila Ate April, sobrang hirap. Kasi kahit walang ulan, o wala man lang matinding bagyo, o ganito lang, na masikat lang yung araw, may baha pa rin sa kanila kasi hindi na talaga siya umuhupa. Kapag dumarating ang bagyo ay nakikitulog na lamang sina Ate April sa kanilang mga kapitbahay para lamang makaligtas sa mataas at katakot-takot na baha. Yung dati po kasi, dumadaloy po dito yung tubig.
Eh ngayon po tinambakan po, kaya hindi na po lumalabas yung tubig. Dati nilang hanap buhay ng pagbebenta ng isda ngayon wala na. At ang tanging pinagkukuhanan na lamang nila ng pang-araw-araw na gastusin ay ang trabaho ng kanyang asawa. Minsay sumasapat ito, ngunit buhat ng kahirapan, minsay hindi. Minsan nangihiram po ako. Nangihiram po ako dun sa kumato po para po dagdag ano po. Tapos pagka nag-parking po yung asawa ko, doon ko po mabayaran. Mahirima po kasi po na magtapos po eh. Grade 3 lang po tinapos ko. Ngunit sa bingit ng kahirapan, nananaig ang kultura ng mga Pilipino na bumangon at sumubok muli. Kapag may problema ay kadalasang nilalakipan ng pagtitiwala sa Diyos at kaunting solusyon gamit ang inobasyon. Ginawa ko yun. Ginawa ko yun. para sa... Para lang sa pagka pumapasok na yung tubig doon tapos huminto na yung ulan, doon ko binubuksan yun. Para yung tubig tuloy-tuloy doon sa kanal. Bali dito kuya, mahilig po kayo magtanim napansin ko po. Ito lang yung natira, yung laing. Kasi pantubig talaga yan eh. Pero yung mga puno-puno ng kahoy, ito namatay na tuluyan. Malaking kahoy. Saka yung mangga, hindi namamatay sa tubig yan eh. Eh yung saging, hindi na namunga eh. Kaya laging binaba. Dati linggo-linggo nakaka-harvest kami ng saging dyan eh. Karagdagan pa rito, nakapanayam din namin ang pamahalaan ng Barangay Sampaloc ukol sa kanilang mga inobasyong isinasagawa, bukod pa sa mga personal na solusyon ng mga residente. Meron naman tayong B-Dream team na force evacuation or bibigyan natin ng kung paparating pa lang yung bagyo in 2 days time, barangay disaster risk and management. So meron tayong binuong ganon para makapag-ready naman yung mga kabarangay natin na nasa mababang lugar. Yun yung pinakatulong natin na kailangan masabihan immediately para makapag-ready rin ng ganong klaseng kalamidad na darating sa ating barangay. Si Kagawad Ephraim Arceo na pinanaukala niya yung CCTV and public address. Okay? CCTV and public address na doon natin binibigyan ng mga mensahe para marinig ng mga kabarangay natin yung mga dapat nilang malaman tuwing paparating yung kahit anong disaster o bagyo man yan, anong klaseng disaster natin sa mga public address natin. So, katuwang namin si MCGI na magkakaroon kami ng mga emergency na kung sakaling may ganitong katuwang namin sa munisipyo, sa MCGI. So maraming salamat talaga sa MCGI tuwing sila ang nagtitrain ng mga B-Dream namin. Just imagine 3,700 ang household dito. How come na mabibigyan mo lahat? Siyempre pipili tayo nung alam natin na mas indulgence. Sabi nga sa kay Brad Daniel, poorest of the poor. So lahat naman tayo naka-ready dito sa ating barangay. Sabi ko nga sa inyo, tayo yung may mga barangay disaster risk and management office. So meron tayo nakahanda diyan sa mga hindi natin kailangan pang tumawag o immediately nandito sa ating barangay hall para magbantay sa ating mga kabarangay dito sa kung ano klaseng trahedya man o ng bagyo, sakuna. Naka-ready po tayo sa mga ganong, lalo na sa pagbaha at bagyo. Naka-ready po tayo doon. Ayon nga sa Galatia 6:2 na nakasulat sa Biblia, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Hindi pwedeng sarilinin natin ang problema, ngunit wag din natin itong iasa sa iba. Magtulungan tayo mga Pilipino dahil dito gagaang ang suliranin na ating kinaharap. Magtiwala sa Diyos dahil sa dulo'y lilitaw rin at malaya nating matatahak ang lubog na landas.